maaari po tayong engage sa kanila sa paggawa ng mga assignments o projects sa pamamagitan ng paggabay. So mga mommies, take note of these reminders. Kung paano ko po susuhetuhin yung pagiging makulit nila. Ang Diyos lang po talaga ang ating tanging pag-asa. Huwag po tayong gumive up. Ang programang inyong kaagapay sa paghubog ng mga pusong ina. Moms at Heart. Magandang araw po sa inyong lahat. Pinagpalang araw. Welcome sa ating programang Moms at Heart. Ako po ang inyong Mami Bessie Rios at patuloy po tayo sa ating mga huntahan para po sa mga bagay-bagay na humuhubog sa ating pong mga pusong ina. At ang lahat ng yan nga po ay pwede ninyong ma-access, madinig, or ma-view sa iba't ibang mga pamamaraan. Ang pinakasimple, lalong-lalo na nga po dyan sa mga bit-bit, ang ating pong PM Radio, 702 DCAS AM1. At ganun din naman po, pwede rin namang mag-view sa Moms of Heart na Facebook or sa YouTube ng 702 DCAS FEBC Radio TV. Or, ngayon po ay tayo naman ay napapanood rin naman sa pakikipagtulungan sa GCTV over Signal Channel 185. At ang lahat ng yan dahil tayo po miyembro ng kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas. Ang ating pong kasama ngayon ay isang, mahigit na 2 dekadang guro na in a classroom sa iba't ibang mga ages po ang kanyang naging exposure. Lamang hindi naman po natin sinasabi that ang ating pong pagiging guro ay nasa classroom naman. But we would like to really see our role as the influencer of the next generation. Ano man po ang sitwasyon, saan man po tayo naroon, sino man po sila na ipinagkatiwala sa atin ng Panginoon. Now, we would like to welcome her to Moms at Heart program. Hello, Teacher Ivy. Mabuting buhay, masayang araw. Ayan. Masayang araw din, Teacher Bessie. So happy to be a part of this program and so happy to see you again after a long time po. Yes, oo. At ang ating mga pag-uusapan at tuon dahil nga ngayong October ay binibigyan pugay. Wow, Tagalog na Tagalog. We would like to give parang honor yan and recognize the special role of teachers. Pero tinawag kitang Teacher Ivy because of course you are in the classroom practice of teaching. But then sa atin po mga kasama, listeners, or kayo man po ba ay nag-review over our GCTV or sa Facebook or sa YouTube, we would like to have an expanded presentation. Di ba Madam? Opo, Teacher. Madam. Ano ba ganun kasi mga tawagan ng teacher, no? Ano ba tawag naman estudyante sa'yo? Ma'am, sa high school, sa public school po, where I'm teaching now, ay ma'am. Pero mas nasanay po ako for a decade or more na teacher sa mga maliliit na bata. And then when I moved to the Korean Christian school, Samonin, or kasi pastor's wife then. So, but I'm more comfortable being called Teacher Ivy po. Yan, oo. Sa iba nga, ang tawag ay Miss. Diba? Miss, yes. Kahit may isawa ka na, Miss ka pa rin. Diba? Ang sarap. Ang sarap marinig. Parang hindi na-highlight yung iyong civil status, no? Yes. So kami po ay nagpapasaya sa aming usapan, but ang ibig ko pong sabihin when I say that we would like to expand, lalawakan po natin ang pananaw at ang pagsasagawa ng ating pagtuturo, ay ayaw po natin na ikulong lamang sa classroom. Dahil bago po makulong ang ating mga bata sa classroom, ay meron tayong tinatawag na role of the environment or ang kapaligiran, di ba? Na kanilang mas nauna na nakita, di ba, no? So, i-catch ko lang yung sinasabi mo kanina na na-expose ka sa maliliit na bata and also doon sa mga older ngayon, grade, ano ba tinuturuan mo ngayon? Grade 10 po, Teacher Beth. Grade 10. From the lower.
preschool Yes. kasi that's where we first had an encounter. Opo. Ngayon ay grade 10 na. Ayan. So, siguro ang itatanong ko sa'yo, no, kasi looking at itong iyong pag-ikot, no, sa profession. In the beginning of your career or yung nagka-college ka na, 'di ba? Education ba talaga ang bachelor's degree mo? No, Teacher Bessie. I took up nutrition and dietetics when I was in Oh, college. So, it pareho tayo never, pala. pa talagang, and that actually po wasn't my first choice. Ang talagang gusto ko po was mass communications. Kaya lang, my mom, who was a journalist, somehow, parang sabi niya, yung pagiging journalist mo, matututunan mo yan to experience. So, better to think of another course na mas medyo yung talagang kailangan mo pag-aralan sa school. So, culinary was something that I love because I love to eat. I love to cook then. So, nutrition, sabi niya, mas maganda. Pero, exposure ko sa Sunday school, yan po ang I think that paved the way for me to be redirected to teaching. Ayan po. Kaya po tayo nagkakilala. Relate much naman ako dyan, Ah, ano? Kasi ako din ay nutrition din, dietitian ang aking unang ano ba yan, course, no? However, like you, ay naging masunurin sa panawagan ng Panginoon. Actually, sa akin, kagulat-gulat eh. Kasi nga, I was not called to be in a church school na magtuturo, no? Yung sinasabi mong or catechism, or mga kung ano-ano in the community. Ang alam ko lang, when I was in college, yung meron kasi kaming community service. And yun, ewan ko ba naman bakit of oh, community service, na-expose ako sa daycare. And yun, and from there, uh, wala lang. So I did not even practice it for many years, no? Pero nung doing the nutrition work, ewan ko ikaw, nag-dietetics ka ba? Opo. Nag-hospital? Yes, yung Okay. practical po namin, sa Manila Doctors pa. Okay, okay. Ako kasi in the community ang pinili ko. Opo. Kaya yun yung aking exposure daycare. Tapos, so nung nag-work na rin ako, I did not practice dietetics. I practice community nutrition. Mm. So nandoon ako sa mga tinatawag nating informal settlers, Yes. community feeding. Naku, nagtitimbang-timbang ng mga bata, nagko-compute ng Opo. mga malnutrition, di ba, no? And then, Mm. yun, malamang doon talaga hinubog yung aking teaching kasi nagtuturo ako sa mga nanay. Nagtuturo ako sa mga nanay doon paano magpakain ng bata. Kaya parang pag tinignan ko, grabe, no? Pa-70 na ako. Hanggang kaya nagtuturo pa rin ako ng mga nanay, no? So, yun po ang ibig nating sabihin when we say expand, no? Hindi lang talaga nasa classroom. Or yung kagaya ng sinabi ko, hindi nasa community. But come to think of it, di ba, no? Oh, yeah. Ilan na nga ang anak mo? I have 3 wonderfully active kids. Mga bata pa po, 10, 9, actually 10 na po pareho kasi nagsabay na sila ng edad ngayon. 10, 10, and 5. Yan. 2 girls, 1 boy. Okay. O, di ba ang nanay ang unang guro ng bata? Ay, tama po yan, Teacher Beth. Talagang, it all starts at home. Yes, oo. So, yun yung ah sinasabi ko kanina that it's an expanded So, back to my question sa'yo. So, you were like me, a dietitian, nutritionist, yeah, Mhm. foods and nutrition graduate. So, nung paano na Sunday school, doon ka nagkaroon ng pandinig, no? That the Lord is leading you to be in this calling. Yes, yes, Teacher Bessie. I had, may friend ako sa church who asked me, sabi niya, Ivy, kulang kami ng Sunday school teachers. Baka gusto mong mag-volunteer. So ako, hindi naman ako, wala talaga akong background sa pagtuturo whatsoever. I'm more of a praise and worship singer. So, sabi ko, sige, kasi friend ko naman.
So, tingnan natin. So, nilagay ako sa pinakabata, Teacher Bessie, mga 3s and 4s. Hindi ko alam, bigla ko na lang talagang nagustuhan, natuwa ako sa mga bata. I never I never really liked being around children, but that moment na sinabak ako, sige dyan ka lang, basta i-assist mo lang ako, ganyan. Bigla ko na lang talaga nagustuhan na, wow, ang sarap pala. Parang yung smile mo, napaka-genuine. Hindi yung pilit na lalabas kang ang saya-saya ng pakiramdam, parang kakabata. Bata pa naman ako noon, nung single pa ako. That was way back 2000, 2000. Until sabi ko, sige, i-professionalize ko na. After a year, so, doon ako nag-start. Naghanap ako ng school, but nakita ko yung CETTV. Ayan. Oo nga. Doon po kita nakilala, Teacher Bessie. Sabi ko, parang kailangan ko talagang mag-aral para mas matutunan ko pa. So, I took up preschool specialization course while at the same time, nag-shift ako ng career. Ganon kabilis po, Teacher Bessie, ang aking change, ang aking decision from restaurant, nasa restaurant industry ako dahil nga sa nutrition, pumunta ako sa pagtuturo. So, naghanap ako ng schools ng natatanggap sa newbie teachers, yung mga ano pa lang. So, ang first exposure ko to professional teaching was in Filipino-Chinese preschool. So, early childhood na. Doon nahasa ko yun. And then, nagdire-diretso na. After many years, ako ay naging directress ng isang early childhood preschool din. And then, nag-manage na din ako ng preschool to international students. Pero preschool pa rin talaga. So, that's how I really love being with children. Doon ko talaga na-embrace na ay talagang pangbata ako. Yung Yes. ibang nadadala. It's more of parang yung naibibigay po sa akin na talagang sabi ko, Lord, thank you kasi hindi ko akalaing ganito ko mamahalin yung trabaho ko. Yan, kakatuwa naman, Yes. Para mamahalin ang trabaho, no? Opo. Okay. Before I ask, no, syempre, when you say mamahalin, no, nakahanda tayong masaktan. Ayan. Ay, nako. Kasi hindi po, ibig sabihin ng nagmamahal ay hindi po tayo masasaktan. Isa sa palatandaan ng tunay na nagmamahal ay yung magpapatuloy kahit na nasasaktan tayo, nahihirapan tayo, ano? So, bago yon, gusto ko lang very, very quickly ay sagutin mo yung question in relation doon sa shifting ng roles. Kasi napansin ko, sabi mo, you've been a directress, no, you've been supervising, and then at the same time, yun nga, natuturo ka din. Comparing the two exposure, syempre hindi pareho yan, di ba, no? Yes. Would you say that alin ang mas malapit sa puso mo, yung nag-a-administer ka o yung nagtuturo ka talaga? Hanggang ngayon, Teacher Bessie, masasabi ko, I'm more of the teacher in the classroom. Mas gusto ko yung kasama yung mga bata, yung in action, kesa sa admin. Inaantok ako, Teacher Bessie. Sorry po sa the word that inaantok talaga ako pag admin. Hindi ko alam, pero talagang Hindi ka alert-minded, Ron, parang talagang mas gusto ko yung gumagalaw. Mas gumagana ang isipan ko Yes, kapag nagtuturo, kapag kaharap. So, although I'm very grateful and actually parang na-humble ako na, wow, ano kaya yung nakita nila sa akin to be tagged. Kasi first time ko pong ma-consider to be a directress nung nasa pa po ako na nasa early childhood British school po siya. So, kailangan umalis nung
that the directress, she's gonna shift to another school, and sabi niya sa akin, Ivy, ikaw yung napili ng halos lahat. Sabi niya, you were a unanimous choice of your co-teachers. And sabi ko, wow, parang nahiya naman ako noon kasi sabi ko, hindi naman ako yung pinakaluma dito. Hindi naman ako yung veterana dito. Bakit ako? Sabi ko, teacher, ano yung nakita nila sa akin? Sabi niya, well, tanungin mo na lang sila. Pero, ayun, sabi ko, Lord, tulungan mo ako kasi hindi ko alam, para akong si Moses. Hindi ko alam, hindi ako yung ganun talagang magsalita sa mga teachers. Siguro sa mga bata, yes. Pero sabi ko, Lord, iba na to. Iba na to. Mga co-teachers ko na to na dati ko lang to, mga kakwentuhan, ganyan. Pero ngayon, ililid ko sila, ima-manage ko to. Hindi lang mga bata, hindi lang parents, but teacher in the whole school. So, Yeah, medyo iba yung challenge nun, ano? Yes. And naranasan ko rin another time siguro mga 3 times ko naranasan, Teacher Bessie, na mag-handle ng admin. But I would always go back to teaching. the classroom. Yes, yun talagang pinaka-love ko. But I am really... Oh, yes. Hanggang saan yung tinatawag natin na willingness or naging karanasan mo in terms of yung mga struggles mo, mga challenges in teaching? Ano ba yun? Nasabi ko po just a while ago po na talagang in-embrace ko yung pagtuturo ko because of the experience that I had with young children, very young children. But then I guess I believe the Lord also wants me to really learn and grow not just as a teacher po, no, as an educator, as a person. Kaya naniniwala rin ako na dinirect din niya ako, nilid niya rin ako to teaching different age groups. So, naranasan ko pong magturo sa college, postgrad, and ngayon, even elementary, ngayon high school. And sa ngayon talaga, Teacher Bess, I would say high school is the most challenging of all to teach. Why? Because sila yung nasa critical stage. Sila yung aalalayan mo all aspects. Yung emotional nila, ganyan. So, my first time to teach high schoolers was in the public school back in 2018. Aside from yung personal na culture shock, was yung pagharap mo sa mga estudyante na who are, sabihin na natin pong different, varied, sila, social status. So, sabi ko, Lord, nasa challenge ako. Kakayanin ko ba to? O after 1 year, magre-resign na ako. Parang ayaw ko na parang for just for an experience. Opo, Teacher Bessie, first time ko maranasan na na talagang yung upuan, yung upuan po, talagang halos hindi naman sa bata po, pero talagang i-itch ako talaga siya sa kabilang pader or dun sa opposite sa inis ko talaga. Sabi ko, Lord, ba't ganito? Parang natututo ako maging masama. Anong ginawa? Bakit nag-trigger sa yung ganong behavior? Ay, teacher, ako rin talagang gulat na gulat. Sabi ko sa mga bata, they were grade 8 students. It was kumbaga, I was handling 5 classes, 5 sections, at sila yung pinakamahirap. Opo, sila talaga yung lahat ng teachers halos sinasabi na ito yung pinaka-challenging na klase. Ang ganda pa naman ng section nila, Emerald. Pero, Emerald po sila, 8 Emerald. Yan. Pero, iba ang kanilang mga karakter. Behavior. Yes.
Ano, Ate Ivy, was it something on respect? Ganyan? Did you feel that parang they were so disrespectful, rebellious, or ano? Mhm. All of the above. All of the above po. All of the above. I think, kasi rin po dahil first time ko to teach high school at saka yung ganong klase ng ng sistema, nasanay kasi ako sa yung extra patient, mahaba ang ano, 'di ba sa Pain. mga bata, oo. So, Pain sila. nag-umpisa, opo, hindi ko alam na dapat pala pagpasok mo ng classroom sa unang araw, kailangan medyo ano ka, seryoso. So, parang nakita nila, ay, mabait to masyado tong teacher na to. So, so, naging masyado silang komportable. Kaya, Okay. opo. So, yun talaga, binalikan ko po ang classroom management. Kumbaga po ay, parang sabihin ko na dahil, pagdating ko po kasi ng high school teaching, I was already a master's degree graduate. So, yung expectation sa akin ng mga kasamahan was that, oy, okay to kasi galing pa ako sa isang prestiyosong universidad. Sabihin na po natin. Opo, sabihin na natin ganon. So, although hindi ko naman siya pinagmamayabang, but I think eyes were on me at the time. Tapos ganon. Sabi ko, Lord, tulungan mo po ako kasi ayokong naging failure. Pero gusto kong ipakita sa kanila, hindi yun. Sabi ko, Lord, tulungan mo kami ng Kristiyano ngayon para ako nagiging makasalanan. Ganun ang naiisip ko. Sabi ko, hala, nakakapagtaas ako ng boses, but sa Lord, hindi naman ako marunong magmura. Never po. Ito masasabi ko po, talaga hindi po ako until now ay nakakapagmura sa mga bata or anyone. So that taught you a significant lesson. Yes. At Yes po. thank you for sharing that, no? Kasi alam niyo po sa ating mga viewers and listeners dito, no? Ay napakaganda po yung nagiging makatotohanan tayo. Kasi minsan parang iba-box natin yung sarili natin, no? Ay, ako ay guro, dapat hindi ako nagkakamali, mga ganyan, no? Meron tayong tinatawag na yun, moralidad, di ba? No? In you are an instrument of morality, ganyan, good morality. Pero yung sinasabi natin na sa'yo anger siya, di ba? Parang biglang lumabas, no? That shows that we really need the Lord. Yan, sabi mo nga na, and because the Lord is our master teacher. So, umayos ang iyong lakbayin, ano? So, congratulations. At ngayon, hindi ka nag-resign after 1 year. Sila Emerald class ang nagturo sa iyo. Na-punish, no? Ang kanilang gem, no? Out of that. Siguro very quickly lang. So, at the end of the school year, the class and you made a good connection. Opo. After that incident, I think pati sila parang ay, iba pala, ganito. So, I said sorry. Actually, nung araw, the following meeting natin po, nag-sorry ako. And then we laid down goals or ano bang dapat nating agreement natin para maging matiwasay ang buong school year. It's a praise note po to the Lord, Teacher Bessie, kasi hanggang ngayon, meron ako mga estudyante from that section na nakikipag-communicate pa rin sa akin. And isa pa doon, nag-message sa akin na you're one of the best teachers. Wow. Kung hindi ka naman maluha talaga, teacher, doon sa ganong mensahe na, wow, yung pinaka-challenging na class, eto ang sasabihin sa'yo. So, yeah. I just thank the Lord for that. Kaya ngayon, sabi ko, Lord, thank you. Thank you for bringing Yes, oo. So, ayan, pumasok na tayo dun sa next chapter of what we're going to talk about, no? Ang ating namang next na isoryahan. Siyempre, kung meron tayong hurt, kung meron naman tayong mga difficulties na kagaya yan, ay meron tayong joy. So, ayan, at na-share mo na, di ba? Yung kanilang mga paglapit sa iyo, no? Na nagsasabi na
nagpapasalamat, no? Parang naalala ko din, no? 'Di ba? When you were with me, no, doon sa ating mga feasibility defense, naalala mo yan, mga oral Opo. defenses. And yun, marami rin talagang parang tingin sa akin, terorista ako talaga, no? Kasi I go by my standards, nahihirapan, no? Pero ngayon, when they remember that, and yun nga, nag-chat din sa akin, nagme-message, no? Ay nakatulong yun para sila ngayon ay sabi nga kung nasaan daw sila. Kasi kagaya nung isa ay na-remember ko saan siya nahirapan naman, yung research subject, no? Kasi sa research subject niya. And ngayon na-graduate na siya ng MA and she has what she called the best thesis presentation yata yung kanya. And yung material na yun was the one that she used in our class. Na ilang beses niyang iniyakan. Kasi ilang beses ko yung pinaulit sa kanya and they have to present it orally. They have to understand the mga kung ano-anong gagawin nila dun sa kanyang research work na yan, the methodology, no, the implications, no, how to organize the review of literature, yung mga yan, di ba, mahihirap yun. Opo, yun. Oh, but now, yan, sabi niya, teacher, sabi niya, ganun ang tawag sa teacher. Alam mo, nasulit talaga yung yung mga luha ko sa subject ko. Kasi ngayon, sabi ng advisor ko sa thesis, sabi niya, pang doctoral na lang yung materials ko. Wow. Sabi ko, okay ka naman talaga. Sa bachelor's natin yan pinag-uusapan eh. So, yun yung ating mga joys of a teacher, di ba? So, aside dyan, ano pa yung nakita mo na joy? Did it help you to a certain extent? Yung ginagawa mo, naka-homeschool ang mga anak mo ba? Only one po. Yung bunso ko po, teacher. Naka-homeschool siya. Yes, yes. And parang naging helpful, healthier, more easy. Ganun ba? Dahil sa background mo? Yes, parang I was sort of parang naibalik yung aking pagiging preschool teacher because of my son. Kaya sabi ko lahat ng mga natutunan ko before in preschool teaching, ngayon inuulit ko siya. Kasi ang tagal ko rin pong nawala sa preschool teaching or sa early childhood, no? So, I'm brushing up again on the teaching strategies para mas maging creative sa pagtuturo sa kanya. So, sabi ko, Lord, ang galing talaga. Ang galing talaga ni Lord. No? And another thing I think sa ating joy, no, source of joy as a teacher is yung pag meron tayong biglang naging insight, kasi kagaya niyan, yung sabi mo, no, naghahanap ka, binabalikan mo kung paano ka magtuturo, no? Parang yung when we get to a teaching strategy, paano natin, di ba nakakatuwa yun sa atin, yung parang, hello, no? Naalala ko dyan sa iyong homeschooling na yan. Yung mga boxes ng mga kung ano-ano. Sabon, cereals, di ba? Napakadaming learning na pwede yan. Napakaraming pwedeng ituro dyan. Pwede kang mag-last ng mga ilang buwan, no? Using those boxes, di ba? So, yan, no? Kung basta marunong lamang tayo sa ating mga ginagawa. So, nakakatuwa, no? Parang bigla ko lang naalala yung kaka-comment lang sa akin. In fact, nilagay pa sa Facebook. Yung, ang tawag na, ano naman to, older na tong kausap ko. Sabi niya, thank you for a therapeutic conversation with you. Wow. Wow. Sabi ko, therapeutic conversation. Kasi yun nga, itong pupuntahan natin, yung tungkol sa influencer as a teacher. So, hindi ko sila estudyante. Parang sa isang week, nagkita kami. And then, dun sa pagkikita namin, dun sa week na yon parang nag-connect at natuwa siya. So, hinanap niya ako sa Facebook at sabi niya, pwede raw bang makipagkita? So, yon. So, nakipag-usap, ganyan. Medyo meron sila ang mental challenge na condition. Dalawa sila, isang babae at isang lalaki. I think mag-cousin sila.
And pareho silang meron noon. And of course, I spent 3 oras. Di ba mahirap yan? Wow, Mahirap yan 3 hours. mahirap yun. Kasi when we teach, it's not just limited to ito lang time na to, Yes. di ba? So, yun, kwentuhan lang kami noon. And I was surprised na sinabi niyang therapeutic conversation. And then, ang pinaka natuwa daw sila is you were not judgmental of our condition. There was no blaming, sabi niya, but you made us accept it because you said it's the way that God made us. And God will be the one, sabi niya. English. To help us in our condition. O yun kasi yung maganda, di ba? Part of our joy is being used by our master teacher to be his instrument to connect, di ba? Amen. His messages to these learners or yun na, whoever na encounter sa atin. Okay. Naku, ang bilis ng ating oras, ano? Pero sige, babalikan kita for the last question in terms of paano nga ba tayo magiging mas sigit sa ating influencer role, sa ating teaching. Bago ang ating paksain dyan ay makinig muna tayo kay Mami Wen Del Rosario para sa kanyang heartbeat portion. Heartbeats. Heartbeats. A heart that believes in the Spirit. Binabati ko po ang mga bagong bayani ng ating bayan. Magandang hapon po sa ating mga butihing guro at maging sa mga unang guro ng mga bata. At tayo po yan, mga momshies. At bilang isang guro, ano ba ang pangarap mo na ma-accomplish sa iyong pagtuturo? Ma-excitement ba lagi sa iyong puso na makita o makaharap ang iyong mga estudyante? O napapabuntong hininga ka kapag pasukan na naman? Naranasan ko ang iba't ibang klase ng mga guro sa aking pag-aaral. Sadyang magkakaiba sila ng style sa pagtuturo at higit sa lahat sa pakikitungo sa kanilang mga estudyante. At mas tumatak sa akin ang guro na may tunay na malasakit at laging nag-i-inspire sa kanyang mga students na mahalin ang kanilang pag-aaral. Punong-puno ng encouragement at motivation sa amin ang madalas naming marinig sa pamamagitan ng kanyang malumanay na pananalita at laging nakasmile. Napapasmile tuloy ako sa mga alaala ko sa gurong ito kahit na ito'y matagal ng panahon ang nakaraan. Committed po talaga siya na tulungan ang kanyang mga mag-aaral na maging matagumpay sa kanilang pag-aaral. Siya po ay tinatawag naming si Mrs. Linda Mabunga. Nako, akmang-akma po talaga sa kanyang personality, ang kanyang apelyido. Tunay nga pong naging mabunga ang kanyang naging impact sa kanyang mga naging estudyante. Bilang guro, naway ang maangkin mong tagumpay ay ang makita ang iyong mga mag-aaral na naimpluwensyahan na maging successful sa buhay. Patuloy po tayong mag-aral at maging educator sa ating mga bata, hindi lang po sa academic, higit sa lahat sa kanilang pag-uugali. Sabi nga, learning never stops. You need to feed your mind with as much information at hindi lang po yan mananatili sa atin, but you need to pass it on. Sabi nga ng isang Chinese proverbs, if you are planning for a year, sow rice. If you are planning for a decade, plant trees. If you are planning for a lifetime, educate people. Naway patuloy na magkaroon ng maayos na tibok ang pusong ina para sa ating Panginoon. Mami Weng po para sa Heartbeats. Maraming salamat sa iyo, Ma'am Shia Weng, sa iyong mga pahatid balita sa ating heartbeat portion. Ayan, dahil ang ating pong programang Moms at Heart, ang layon po natin ay hubugin ng ating pong mga pusong ina at hindi lang po pusong ina ng mga biological na mga magulang. Gaya nga po ng ating pinag-uusapan with Teacher Ivy, Ma'am Ivy here, na ang isang teacher po ay hindi lamang sa loob ng classroom. But tayo po, no? Anybody na meron po tayong encounters, engagements sa ating pong mga young citizen ba, young generation, Alpha Gen, ano? Yung ating Z Gen. Ayan, ano? Kasi hindi ko nakita tatanayin kung anong gen ka. Basta ako ay may sa lahat kami ang merong salitang baby, di ba?
All the Opo. others, letters na Gen PGD. X po yata ako eh. Oo, parang extra. All right. So, soon na po, I think by 2 years or 3 years from now, papalit ka na naman yan. Baka beta kaya pangalan nila, no? Oh. So, as an influencer, no, and talking of teaching as a way to influence, paano kaya ito mas magagawa na mas mahusay based on your experience? Mhm. Um, Mas lalo na po dito sa high school teaching, whenever I step inside their classroom, I would always make it a point to share the love of Jesus. Mula pa lang sa ano po, sa prayer, kasi kadalasan po mga kabataan, nahihiya. Ano pala sila, parang nagjajahe sila na sila yung mag-lead ng prayer. So doon pa lang, in-encourage ko na sila na prayer is just talking to Jesus. Whatever you want to say. And then, hindi naman po siya yung parang hard selling your faith, but just showing it. Um, bago ko sila harapin, sabi ko, Lord, um, harap ako ngayon dito sa section na to. Tulungan mo ako. So, be with me and try help me to be not just to be a teacher to them, but to be someone who can lead them to Christ. So, yun ang lagi ko pong naging parang daily goal. So, hindi lang out inside the four walls of the classroom, but whenever I see them, kasi ngayon po talaga, hindi lang kami nagkikita-kita sa classroom eh. Messenger is a part of our. Daming ways, no? Yes, napakaano. So dun pa lang I open myself to communicating with them. So hindi naman po yung talagang even their personal lives or but as much as possible I kung matatap ko or matatouch ko yung kanilang yung needs nila outside of the academic life. Yun, I try to do it. Kasi I go by the principle na we are not just teachers, but we are more than educators. So educate when you can. And who knows na baka yung sinasabi mo, yun yung hinahanap lang talaga nila. It's not the subject that I'm teaching kasi hindi ka naman dun maaalala talaga eh. Ang maaalala po sa atin yung paano tayo nagturo sa kanila, paano natin sila sinagot sa kanilang tanong, paano tayo nag-respond sa hindi nila alam na sagot. Yung Yan, ganon. okay. So, Sige. Pulutin ko lang yung tatlong bagay dyan para ito po ay sa lahat ng ating mga adult, no? Whether ikaw ba ay senior, ikaw ba ay basta older, no? Than somebody na atin pong kinakausap, then we play the role of a teacher. So yung una nakita ko sa doon is we have to have a goal. Bakit ba tayo kakausap, no? Bakit ba tayo kakausap? And sana po ang panawagan ay kumausap tayo in a way that is meaningful. Yung mararamdaman, no, kagaya ng sinasabi mo, mararamdaman yung concern natin doon sa kausap natin, mararamdaman yung interest natin na siya ay maging mabuting tao, no? Makamit ang kanyang pangarap. Kasi minsan, hindi natin a-address yung goal na yan. And then yung pangalawa na nakita ko din diyan sa sinasabi mo is yung iyong sarili, no? Hindi yan ang iyong front, no? Parang hindi yung pag kumausap kasi tayo, we wanted to make an influence. Parang it's not tayo, no? Parang eto ako ha, ito tingnan mo ko. Yan, 'di ba yung mga dialogues minsan ng mga adults na papunta ka pa lang, ako pa uwi na. So, hindi gano'n, no, na parang nakataas agad yung level. But, you reach out sa kanila po. So, kung let's say toddlers ang kausap natin, edi kausap toddler, no? Pagka ang kausap naman natin ay yung medyo kamukha ng sinasabi ko na mga early 20s, di ba? So, iba namang level yung usapan natin. So, yun po, pero
hindi natin iaangat, no, that I know something. And maganda yung parang na-challenge po sila dun sa ating mga questions, no? Like ano, depende nga sa edad, no? Like, yun, minsan may kausap ako. Lumipat ako kasi ganito, 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 sabi niya. Kasi yung teacher ko, ganyan. So, ang sabi ko, sandali. Kaya nakatitigil lang kakalipat. Pag na-discontento ka, lilipat ka ulit. Bigla siyang napaisip. So, hindi ako nag-judge noon. Kasi sabi niya, ayoko ganito, ganyan. O, that is discontentment. Sabi ko, so binabalik ko, like what you are doing. And then yung pangatlo, na nakita ko din dyan, is hindi tayo lang more on the academics. Kasi a lot of the communications, no, parang umiikot sa performance ng mga bata sa academics, di ba? Opo. Uy, anong grade mo sa math? Uy, may award ka ba? Di ba? O nagsisimula pa lang ang school year, dapat matataas ang grades mo para pagdating sa dulo, merong sabit-sabit. Yeah. So, sabi mo, you go beyond. Go beyond, no? And the chances are, ito pong academics na to, mawawala ito no? Mawawala yan. So ako naman, pag ang kausap ko, mga graders, grade 4, ganyan, grade 5, yung mga sinasabi ko sa kanila, you pay attention to all the subjects related to language, English, Filipino, ganyan. Kasi yan ang tatangayin ninyo kahit pa matanda ka na. Di ba? Yes, that's correct. Oo, kasi yung calculus, hindi naman mo lang gamit mo lagi yan, di ba? Yung ating mga araling panglipunan, to a certain extent magagamit, pero nagbabago ang lipunan, di ba, no? But communication will always be useful. Ayan. Naku, paubos na ang ating oras, so hihinga na kita ng iyong last word. Ano ba ang iyong encouragement sa ating mga kasama? Opo, sa ating mga kapwa, sa ating po teacher Bessie, mga kapwa, mga kabaro, mga kaguruan. This this teaching is not aside from it being a paying job, no? Hindi ko na sabing high paying job kasi hindi naman. But it is a rewarding job. It is a rewarding vocation. Isa siyang ministry. Profession. Opo. Lahat na po para tayong mga second mothers nga po, second parents to our learners. Kaya naman bawat galaw natin, bawat salita na lalabas sa atin talaga ay iisipin muna natin. Tama nga yun, talaga naniniwala ako dun sa think before you click. Okay, think before you say, but more than that, is you pray. Pray before you say, pray before you act, pray before you teach. And alalahanin natin lagi yung sabi sa Bible, sa Deuteronomy 32, verse 2 to 3, na let my teaching fall on you like rain, let my speech settle like dew, and I will proclaim the name of the Lord, na how glorious is our God. No? So, laging, Lord, tulungan mo ko. Lord, be with me as I teach. Ikaw ang makita. Kasi at the end of the day, it's really our worship to the Lord kapag nagtuturo po tayo. And who knows, paglaki ng mga bata at makita tayo, lalo na ngayon na vast technology is, no? Ganyan po ang power ng Panginoon, ano? Makita tayo, makita tayo, anong sasabihin nila sa atin? Yes, diba? But it's really not yung parang iniintay natin na ano kaya sasabihin nila sa atin. But seeing them grow up to be the way God has designed life for them, makita natin, it's going to be also a reward for us na wow, opo, ang galing na naging instrumento din tayo. So, teacher. What a fulfilled life, no? At tama yung sinabi, no, ni Ivy, that we in the teaching profession, or we as influencers of the next generation, has this rewarding, no, engagement. Not in terms of money. In fact, it is priceless. But on our part,
we have to count the cost. Kaya nga kanina, sana ay maalala natin dahil costly po. Ayan, kita niyo yung senior ko, di ba? 3 oras na kinakausap ko for the 2 words, therapeutic conversation. Meron palang gano'n, ano? Na instead of pupunta sa isang therapist or yung psychiatrist, no, for medication, nung nakausap ako, therapeutic conversation. Okay, so maraming salamat sa iyo, Teacher Ivy. Thank you rin po, Teacher Bessie. Yan, sana nga po ay nakapulot tayo ng mga bagay-bagay patungkol sa kwentuhan namin ni Ivy, kung saan po ang ating roles bilang mga influencer sa pamamagitan ng pagtuturo ay tunay namang lulukang. Pero ang lahat ng yan ay hindi po natin magagawa na sarili dahil madalas nga po natin narinig sa kanyang kwento that let's pray at kailangan po natin ang gabay ng ating master teacher. At dahil dyan ay nais ko pong tawagan all the way from Pangasinan si Teacher Eliza para po sa pagtatapos sa panalangin. At ganoon din naman si Teacher Nancy. Yan, 2 teachers po sila mula po dito sa lugar ng Pateros para po sa ating mga prayer tips. And all because makakasama po natin sila sa Praying Moms at Heart. And wait, soon po ay ilo-launch na natin ngayon pong November 4 in Pangasinan. This, what we call the Jesus Mentors. Paano nga po ba maging makatotohanan na tayo po ay gagamitin ng ating Panginoon to this instrument dahil siya po ang ating master teachers. Aming Panginoon, pinupuri ka namin at sinasamba sa kadakilaan mo sa aming buhay. Maraming salamat po muli sa natapos na gawain ng Moms at Heart. Salamat po sa mga aral ng iyong mga salita na aming napakinggan. Dalangin ko po na ito'y patuloy na maging gabay namin sa aming buhay. Patuloy pong pangunahan mo po kaming mga kananayan sa paggabay at pag-aalaga ng aming mga anak. Ang iyong mga aral ay maituro din namin sa kanila at ang bawat isa sa aming pamilya na kinabibilangan ay lumalim sa pananampalataya at sa iyong mga salita. Tinataas din namin sa inyo ang aming Mami Bessie. Patuloy mo po siyang bigyan ng kalakasan at pagpalain sa lahat ng ministry na kanyang hinahawakan at sa pangunguna niya sa amin na mga kananayan. Maraming salamat po. Dinadakila ka namin at itinataas ang lahat ng ito sa iyong matamis at banal na pangalang Jesus. Amen. Magandang hapon po sa lahat. Prayer is communion with God. Here are some of prayer tips taken from 1 Thessalonians chapter 5 verse 16 to 18. Number 1, cheer. Rejoice always. Ikagalak lagi ang pakikipag-usap kay Lord. Number 2, confess our sin before Him. Kahit Kristiyano na tayo, nagkakasala pa rin. So dapat ating hingi ng patawad ito kay Lord araw-araw. Number 3, pray continually. Let us seek God and grow in intimacy with Him. Sa lahat ng ating ginagawa, let's give all glory to Him. And number 4, give thanks in all circumstances. Sa anumang sitwasyon meron tayo sa ating buhay, palaging bukang bibig natin ay ang pasalamatan. Pusong may pasasalamat sa Kanya ang laging sasambitin. For this is God's will for us in Christ Jesus. Maraming salamat po. Sa Diyos ang lahat ng papuri. Ito na nga po ang kabuuan ng ating pong programang Moms at Heart kung saan tinuunan natin ang roles natin as influencer to teaching. Ang inyong Mami Bessie Rios ay nagpapasalamat kung kayo po ay sumama sa amin sa mga iba't ibang pamamaraan. Kung kayo po ba ay nakinig sa ating 702 DCAS AM band o di kaya naman po ay nag-view, maaari pong ito ay sa atin pong Facebook ng Moms at Heart o di kaya naman po ay doon po sa ating FEBC Radio TV. At ganun din naman po, tayo po ay napapanood din sa pakikipagtalungan sa GCTV, sa Signal Channel
185. At ang lahat ng yan ay sa ating pong pagiging miyembro ng Kapisanan ng mga Broadcaster ng Pilipinas. Maraming salamat po at ang Mami Desi Rios nag-iiwan na isang magandang masigla at pinagpalang araw po lagi sa ating pong mga influencers of the next generation. Punong-puno ng pag